Ay, buti na lang maaga kaming natapos. Ay, ang dami ko pa namang gagawin. Grabe yung experience ko sa paghahanap ng bahay nung nakaraan. Kung nakita nyo naman, di ba, ang dami kong pinuntahang bahay. Ibang-iba pala yung, ikaw mismo yung naka-experience kumpara doon sa kinaikwento lang sa'yo. Kasi yung mga na-interview ko nga before at yung mga nagsishare sa akin nung experience nila sa pagkakakuha nila ng mga rerentahang bahay dito, di po ba? Sabi nga nila, grabe Perds, ang mahal ng renta dito. Yung 2 weeks salary namin, sa bahay na lang napupunta. Totoo naman talaga. Lalo na kapag nandito na yung family mo or couple kayo, ganon. Kalimitan kasi dito, swerte na katulad namin, na yung accommodation namin dito sa farm is 120 lang. Kalimitan naman talaga sa farm, may makukuha ka. Yung iba libre pang accommodation, yung iba 300, 200, yung sa amin 120 kasama na ilaw at tubig. Pero pag dumating na yung family mo dito or yung common law mo, yung partner mo, ang renta na jump na yan kasi dito hindi pa pwedeng pang-family, pang lang to, pang workers lang yung accommodation namin. So kinakailangan ka nang magrenta sa labas, which is nung naningin nga ako dito, kalimitan yung 1 basement lang, 2 bedroom, 1 bathroom is nagre-range siya ng may makukuha ka ng makukuha ka naman ng 1.5, 1.6, 1.7, 1.8. Then ang napansin ko, hindi pa kasama yung utilities. So additional pa yung utilities. So naglalaro yung utilities ng mag-a-add ka ng $80, mag-a-add ka ng $100, ganon. So kung 1.5, so plus yung utilities, aabot siya ng 1.6. Kalimitan nung tiningnan ko dito na mga 2 bedroom, 1 bathroom. Kasi ang kailangan ko talaga is 2 bedroom, 1 bathroom. Hindi ako pwede ng 1 bedroom, 1 bathroom. Kasi nga, yung anak ko binata na, 19 years old na. So, nung nag-ikot-ikot ako, ang napansin ko, 8 out of 10 is no pets allowed. So, sabi ko, nakakaawa naman to si Peanut. At saka may paparating akong pusa. So, ang dami ko ng message. Ang ginawa ko muna, bago ko puntahan, nag-inquire muna ako kung allowed po ba yung pet. Isinesend ko yung video ni Peanut tsaka nung 2 kong pusa bago ako pumunta. Sabi ko, do you allowed pets? Then pag nag-reply, yung pets pwede ko bang makita, isasend ko yung video. Pagka-send ko ng video at sinabing okay, saka ko pupuntahan. So yung iba, siguro sa 10 message ko, mga 3-4 yung nag-allowed ng pets na ganun kadami. 3 nga kasi yung may parating akong 2 pusa, tapos ito nga si Peanut. Puro small breed lang naman. Yung iba naman, yes, allowed ang pets. Pero nung nalaman nilang 3, masyadong marami, sabi. Yung iba, pwedeng isa lang, small breed. Yung iba naman, pwedeng isa lang, pero cats lang, hindi allowed ang dogs. Ayun sa akin, nagsama dogs and cats So, nahirapan talaga ako maghanap. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi ko sinasuggest sa inyo na pag nandito kayo, kasi maraming nagko-comment sa akin, especially nung mga nakakapanood, nakikita si Peanut, sinasabi nila, sir, parang gusto kong mag-alaga para mawala yung stress, malungkot ang mag-isa, wala pa akong family, single pa ako, wala naman akong i-sponsor na family. So gusto nung ibang mag-alaga ng pets, wag po muna kayong magpadalos-dalos, baka matulad kayo sa akin na nahirapan akong kumuha ng bahay. So ang dami ko nang pinuntahan, may nakita ako, yung isa naman, allowed ang pets, kahit 3, 4, 5 pa daw, walang problema. Ang kaso, sa 3rd floor pa siya. So, nung pinuntahan ko na, i-check ko na yung building, medyo luma na. Pero may plano na daw silang i-renovate yun next month. Bali, nung inakyat ko na sa 3rd floor, walang kagamit-gamit. Nung pinasok ko yung bahay, okay naman, bedroom, then may kusina, tapos maganda naman yung loob, kaya lang walang kagamit-gamit. So, para sa akin, okay na yon kasi nag-allowed ng pets Kaya lang lately, na-realize ko, ang parking ko pala sa baba. So, nung tinignan ko yung parking, medyo malayo dun sa room namin. Siyempre, nasa 3rd floor, tapos nasa baba yung sasakyan ko. Tapos, napapaisip ako nung pag alis ko kasi, okay na yung usap namin. Sabi ko, sige, pag-isipan ko mga 1 week.
Tapos nung pinag-isipan ko nga, sabi ko paano ko pupunuin ang gamit yung, paano ko unti-unting iakit yung gamit. Kasi yung elevator parang maliit. So doon pa lang napaisip na ako. So naghanap pa ako ng iba. May nakita naman ako dito lang, 5 minutes, 6 minutes lang dito lang sa farm. Along the highway, malapit sa highway, as in malapit sa lahat. Katabi lang ng Walmart, malapit sa No Frills. Kaya lang, pagpunta ko, 3 bedrooms, 1 bathroom. 2,200 yung 3 bedroom. Sabi ko hindi ko kailangan ng 3 bedrooms. Then sabi niya, sige pwede ko ibigay sa iyo ng 1,800. Iko-close daw yung isang room. Gagawin nilang stock room. So ang naisip ko naman, okay na din to kasi may mga gamit na, may bed na, may mga sala set na kompleto. So nung kukunin ko, ganun pala. Doon ko na-realize, ang dami ko pang napuntahan bukod dyan sa mga sinabi ko sa inyo. Ganun pala dito. Pag ikaw naghanap ng marerentahan, yung may-ari ng bahay, sinasala pa. Hindi yung kagaya nung nasa Taiwan, pag nagustuhan mo yung bahay, rerentahan mo. Kailan ka magda-down, kailan ka lilipat, ganun lang yung usapan. Dito sinasala talaga nilang maigi, bina-background check talaga nila. Kagaya nung pinuntahan natin nung minsan dito sa parang parteng Langley na. Kung natatandaan nyo yung nakaraang vlog natin, yung pwede si Peanut, pakawalan doon sa likod. So nung tinanong ko siya, sagot niya sa akin, bale, 5 kayo. Pagpipilian ko kayo kung sino sa inyo yung magre-renta dito sa bahay. And natatandaan ko yung kwento sa akin ng mag-asawa ni Ralph at saka ni Ann. Kuya, itong apartment namin, 50 kami dito na pinagpilian. So from 50 down to 2. Ako at saka yung isang ibang lahi na lang na tira. Kami pa yung pinagpilian. So sa amin ibinigay itong apartment. So ganun nga pala. Totoo nga pala yung sinabi nila sa akin. Sabi ko 50 kayong pinagpilian. So dito naman sa mga pinuntahan ko, sabi niya sa akin, may 10 nang nag-inquire nitong bahay. So pagpipilian ko kayong 10. Sabi ko, so hindi pa sigurado yung paghahanap ko ng bahay. Kung halimbawa gusto ko na pero hindi naman ako yung mapipili. So ang hirap. Kaya ang ginawa ko noon, talagang nag-ikot ako na nag-ikot. Parang alam mo yung kung sino yung pwede ang pets at kung sino yung talagang ibibigay na kagad sa akin yung bahay, kukunin ko na. Ganon ako ka-desperate maghanap ng bahay. Kasi ang nangyari nga po, ito ibabalita ko na rin sa inyo. After kong i-turn down yung offer, nagkaroon ng update do sa application which is na-approve na yung spousal open work permit nung mag-ina ko. So yung wife ko is open work permit and then yung anak ko is open work permit din. So 19 years old na yun. Both of them are pwede nang magtrabaho kahit saan nila gusto. So malaking bagay yun, makakatulong na yun sa akin. And nag-decide na rin ako na mag-stay muna dito. Kasi kung tutuusin, kahit na malapit lang naman yung nakuha ko, magpabalik-balik man ako, may tao na sa bahay. So napag-usapan na namin, may plano na ako. Wag po kayong masyadong napag-isipan ko na yung plano. Talagang hindi ako naman basta nagde-decide nang hindi ako sigurado do sa ko, nagiging desisyon ko. So sabi ko, may visa na sila and ibubook ko na lang ng flight papunta rito. So naghanap ako ng bahay, may nakita na ako. In-accept kagad niya ako na sabi niya kailan ka lilipat. Pwede ka na kagad makalipat, pwede ka na mag-down. Actually yung nakapost talaga niya is 1 bedroom, 1 bathroom. Kaya lang nung sinend ko sa kanya yung photos at videos nung 2 pusa at saka nung aso ko, sabi niya, ma'am, masyado kayo maraming member of the family tapos may binata ka ng anak. So kailangan mo is 2 bedroom, 1 bathroom. Meron ako dito, hindi ito nakapost. Pinapa-Airbnb ko to. So sabi ko, sige, puntahan ko. So nagustuhan ko din at hindi ko na talaga pinakawalan. Pinag-isipan ko mga 2 to 3 days kasi ang nagustuhan ko doon, malawak yung parking, street parking. Pag may bisita ka, pwedeng mag-park, hindi ka mawawala ng parking. Tsaka may peace of mind, tahimik. At ang ganda ng view, pag silip mo doon sa bintana, may mga masisilip ka mga bear, may mga deer. So nagustuhan ko talaga yung lugar. Alam nyo ba, sa paghahanap-hanap ko ng bahay dito, dahil nga pagka-out ko, ito nang suot ko galing sa trabaho, start ko yung sasakyan, maghahanap na ako. Yung suot ko, butas-butas. Hindi na ako, mga butas-butas, butas yung pundiyo ko na ganan. Butas-butas, hindi kasi ako masela na tao. Kung ano yung maisuot ko, okay lang yan. Hindi ako yung puro forma. So, dahil nagmamadali nga ako, kasi kailangan ko pa matulog, after work, maghanap ako ng bahay. May mga napuntahan akong bahay dyan na, alam nyo yung
may pagka-racist na sabi sa akin, "Are you able to pay the rent?" Sabi ko, "Ha? Ano sa tingin nito? Hindi ko kaya magbayad ng renta." Mga ganun. Tapos parang dahil nga pinagpipilian kami, 10 kayo, pagpipilian ko kayo, makikita ko na lang mga bukas makalwa, sold out na sa marketplace. So sabi ko, hindi man lang ako in-inform na sa iba na niya ibinigay yung bahay. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako na naghanap. And then, natuwa naman ako dito sa, sa nakuha kong bahay. Nung tinanong niya ako, anong trabaho ko, sabi ko, ito yung salary ko lang. Ano yung sasakyan mo? Sabi ko, ito, second hand lang yan. Hindi ako nag-brand new, ayoko nang bayarin. Wala akong binabayarang cellphone, wala akong binabayarang iba. Ang binabayaran ko lang is internet at saka yung insurance itong sasakyan. Sabi ko, pinaghandaan ko to. Kasi alam kong darating ako yung sa ganitong sitwasyon na magbabayad na ako ng malaking renta. Pinakita ko sa kanya yung savings ko. Sabi ko, kaya ko na. Sabi ko, even before, pwede ko nang kunin yung family ko, even before. Kasi alam nyo naman, na dito sa farm, kahit nung hindi pa kami nakaka-apply ng PR, pwede namin dali ng family namin dito. Kasi nga, alam nyo naman dito sa amin, madaling kausap si boss when it comes to, supervisors na papel lang. Kasi dito, yun ang nagustuhan namin dito before. Na madaling kausap, boss, gawin mo ko supervisor kasi gusto kong dalhin yung family ko. Which is, even supervisor kami, hindi ko kinuha yung family ko hanggat di ako nakaka-apply ng PR. So ngayon, naka-open work permit na ako. Hindi ko na kailangan ng LMIA dito. Dahil nga natagalan, magto 2 years na yung application natin at even yung mga nauna sa akin, wala pa rin. Gawa nga ng ang daming backlog ng IRCC, ang daming pending ng IRCC. So, yung mga kasabayan ko nauna sa akin, until now, kampante lang sila. Sabi nila, antay lang tayo kasi talagang maraming pending So, total, naka-open work permit naman tayo. Fresh na fresh yung open work permit natin. Nag-decide ako na sponsor na lang sila, dito na sila magantay. Kaya doon sa nagsasabi sa akin na, parang kinain mo, sir, yung sinabi mo na wag mo nang dadali ng family ng hindi pa PR. Magkaiba po yun. Kasi yung una na mga nagawa kong vlog, kadarating lang dito, temporary workers, wala pa silang application ng PR at wala silang kasiguraduhang makaka-apply ng PR. Yung mga anak nila, ang babata pa, lahat napasok pa sa school. Then yung asawa nila hindi makapagtrabaho kasi nga tinututukan yung mga bata. So solo siyang kumakayod. Ang rate niya is $19 per hour. And then, hindi siya maka-apply ng PR, mataas yung CRS score na kailangan niyang i-provide. So, anong nangyari? Napauwi sila. So, sabi niya, sir, napanood ko yung vlog mo. Sabi mo, huwag mo na dadalhin yung family dito hanggang di pa nakaka-apply ng PR. Pero binaliwala ko yung vlog mo. So, dinala ko yung family ko dito sa kasabikan kong makasama sila. Yun ang ending. Hindi na ako i-renew. Kailangan mataas yung salary kasi nga doon sa unemployment rate na 6% below, hindi na i-renew. Unless kung nasa agriculture kayo, healthcare or construction, yun, exempted po yun. Ay wala siya sa agriculture, sa healthcare, sa construction. So sabi ko, yan ang sinasabi ko. Anong nangyari? Ang ending, umuwi sila ng Pilipinas. Pinapunta niya dito yung family niya. Tapos yung iba namang mga ganun ng sitwasyon, lumipat na ibang province, kasama yung family, nagbabaka sakaling makahanap ng LMIA. So magkaiba yung sitwasyon, kabayan. So doon sa nagsabing, kinain ko yung sinabi ko na wag mo nang dadali ng family nang hindi pa nakaka-apply ng PR or hindi pa PR. May point ka, totoo, na kinain ko yung sinabi ko dahil hindi pa lumalabas yung PR. Pero ang pinagkaiba po kasi, nasa dulo na ako. I have my AOR, may pre-arrival, biometrics, medical, eligibility. That means you're eligible. So, ang problema nga lang, dahil mabagal, even yung mga nauna sa akin, actually, maswerte pa ako. Yung ibang nauna sa akin, wala pang eligibility. AOR pa lang natatanggap. So, ang inaantay ko na lang po ngayon is Portal 1. Dahil nga fresh na fresh yung bridging open work permit. At nakalagay naman po doon sa instruction ng IRCC na you can now bring your family while waiting for the final decision of your permanent residence application. So sabi ko, kung ano man ang nangyari, at least naka-open work permit yung family ko, yung anak ko, yung misis ko. So pwede silang magtrabaho. Malaking tulong po yun. 3 kaming nagtatrabaho. So imagine, dati nag-iisa ako, 3 na kami, hindi na ako nagpapadala sa Pilipinas, na dito na sila. So magkaiba yung kabayan. Sabi ko nga sa'yo, kung akala mo, hindi ako nag-iisip ng tama sa mga bawat desisyon ko, nagkakamali ka. Dahil ako yung tipo ng tao, bago ako magdesisyon, 10 beses kong pinag-isipan, 1,000 beses kong pinag-isipan, at may mga tao akong hinihinga ng opinion bago ako magdesisyon.
So nakakatuwa lang kasi alam nyo kung bakit. Dahil yung ibang tiningnan kong bahay, parang nagdududa sila kung kaya ko bang bayaran yung bahay na kinukuha ko. Which is 1,800 yung nakuha ko plus utilities 100. So total of 1,900. So dahil itong isa na kasundo ko, alam nyo sagot sa akin nung may-ari ng bahay. Alam mo, hindi madaling makuha yung loob ko. Pero the first time I saw you, na you are a hardworking person. Imagine, nagtsatsaga ka dito sa trabaho mo, na ganyan yung schedule mo. Kasi tinanong niya ako kailan ka pwede? Anong schedule mo? Kailan ka makakapunta dito? Nung sinend ko sa kanya schedule ko, sabi niya sa akin, ha? Natutulog ka pa ba? Sabi niya sa akin, naagaw mo yung attention ko, nakuha mo yung attention ko kasi yung ganyang schedule, hindi ka magtsatsaga dyan sa trabahong yan kung hindi ka hardworking person, sabi sa akin nung may-ari ng bahay na nakuha ko. Tsaka magtsatsaga ka sa ganyang kaliit na salary, alam ko matyaga kang tao. Sabi ko sa kanya, ito yung savings ko. Sabi niya, imagine ganyang kaliit yung sahod mo, nakaipon ka ng ganyan. Kasi alam nyo, gusto ko na sanang yung mga racist na nakausap ko, na parang duda sila kung makakabayad ba ako. Kasi may mga bad experience daw sila, na unang buwan, ikalawang buwan, ikatlong buwan nakabayad, then after that, nahirapan na daw makabayad. Gusto ko na sanang hamunin yung mga yung mga unang ilang bahay na pinuntahan ko na parang nagdududa kung may kakayanan ba ako magbayad. Ayokong magyabang pero parang gusto ko na sanang sabihin sa kanila, gusto nyo bayaran ko yung 1 buong taon ng renta. Gusto ko na sanang ganunin Pro 1,800 yan, i-times mo sa 12, babayaran ko na. Gusto ko sanang ganunin, kaya lang ayoko din namang maging mayabang. At saka isa pa, naisip ko din, baka mamaya bayaran ko na 1 buong taon ng renta, 1,800 or 1,900 or 2,000. And then mamaya may problema pala doon sa maraming reklamo. So mahirapan naman akong bawiin yung ibinayad ko. Kasi marami akong nakikita dito nagrereklamo na magpo-post na hindi sila magkasundo nung landlord nila, medyo maligalig, bumili lang ng sopa, bumili lang ng maliit na lamesa, bumili lang ng stroller nung anak nilang maliit, ang ingay daw ng bata, naglalakad ng gabi. So sabi ko, ayoko pala, wag na, hindi ko na lang bayaran ng Pero dahil nga may mga na-encounter akong mga racist na paupahan dito, na dahil nga dumarating ako, butas-butas yung suot ko, galing akong trabaho. Kasi instead na umuwi pa ako, maabala ko pa si Peanut, sasama pa yon, magbibihis pa ako. So ito na lang suot ko pang duty, ang suot ko paghanap ng bahay. So parang, ano ba to? Tapos nung sumunod na naghanap ako ng bahay, nag-ayos na ako ng pananamit. Nag-ayos ako ng pananamit, sinuot ko yung relo ko, alahas ko, para naman hindi tayo ma-judge. Baka kasi iniisip nila, ito bang re-renta sa akin? Walang pambayad? May pambayad ba to? Ganon. So, masaya naman ako doon sa nahanap kong landlord dahil mabait. Talagang, actually, nagyakapan pa kami and then sabi nga niya sa akin, hindi madaling makuha yung loob ko. Pero the first time I saw you, I know that you're a hardworking person and hindi ka magtsatsaga dyan sa kabila ng ganyang schedule, ganang kababang rate, nagtsaga ka. Sabi niya sa akin bigla, naalala ko yung sarili ko sa'yo. Nung dumating ako dito, walang-wala ako. Ito yung buhay ko, wala akong sasakyan. Ngayon, can you imagine, yung bahay niya ang laki. Pero binabayaran pa rin daw niya yung bahay niya. So makikita nyo sa mga susunod na araw, yung bahay na nakuha ko. Kasi by October, lilipat na kami doon. Pero sabi niya sa akin, kahit September last week, pwede ka nang maglipat. So see you guys sa next vlog. In-update ko lang kayo. Hopefully makalipat na tayo. So bye-bye na dito sa 120 accommodation natin. And nagpaplano din ako na hindi ko alam kung magpapalit ba ako ng sasakyan. Kasi okay pa naman to. Wala tong naging sakit ng ulo sa akin Parang plano kong kumuha muna ng Honda CRV kahit na second hand lang muna. Kasi alam niyo naman, pag dami na ng sasakay, kailangan mas malaki-laki na yung sasakyan natin. So, iniisip ko kung ibebenta ko na ba siya. So, may mga nag-o-offer, sa kanila ko na lang daw ibigay. So, depende. Kasi parang gusto ko din ibigay doon sa anak ko, kaya lang sabi ko, gusto ko siyang matuto na paghirapan niyang yung mga bagay na na hindi basta-basta makukuha ng mabilisan. So kung may trabaho na siya at kailangan na niya ng sasakyan, so madali na ihahanap ko na lang siya. So gusto ko sana magpalit, pinag-iisipan ko pa kung ibebenta ko na ba to. Kung may offer kayo, i-comment nyo dyan sa comment section, comment down below. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.